Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroon tunay kaalaman Yung ating topic ngayon, yung The Biblical and Theological Foundation of Pastoral Ministry. So, mahalaga po na ang buhay po ng pastor ay naka-align sa biblical na usapin o kaya ay based on biblical na po and theological foundation. Dahil ito po yung nais natin na maibigay po sa ating mga nasasakupan. So yan. Okay. The Biblical and Theological Foundation of Pastoral Ministry. So, ang isang pastor po ay merong tinatawag na ministry. O, tama po ba? Amen? May ministry dapat ang pastor. Hindi siya bogus na pastor. Kumbaga, meron siyang hinahawakang simbahan. Yun yung tunay na nagpapastor. So ngayon po, ang ministry ay isang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Dahil ito ay pagbibigay ng pag-ibig o ng paglilingkod at ang idea po na ito ay mismong galing sa Diyos. So ang ministry ay isang bagay na ginawa ng Diyos para siyang isang pamilya. So kung walang ministry na ginagawa o isang ministry na hahawakan, siyempre walang pagpapastoran. So mahalaga 'yon. Bakit? Kasi po ang buhay po sa larangan ng paglilingkod sa Diyos ay bumuo ng isang pamilya ng Diyos. Kaya nga po saan ito manggagaling o magmumula yung tinatawag na ministry. Siyempre po doon sa tinatawag nating godly family. At kapag mayroong godly family, magkakaroon po tayo ng godly community. So yung godly family and godly community ay binubuo ng mga anak ng Diyos, mga mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon. At dito, papaloob yung mga tinawag na yan sa tinatawag nating ministry. At dito po, papasok yung sinasabi natin na divine calling ng Diyos sa pagiging pastor. Ang pagiging pastor po ay napaka taas na pagkatawag ng Diyos. Siya po ay isang ibinigay ng Diyos na tungkulin sa atin. At hindi po basta tungkulin ang pagiging pastor. Amen? Siya po ay mahalaga, siya po ay banal na pagkatawag dahil itinakda tayo ng Panginoon dyan sa trabaho na yan. So, the pastor as a shepherd. Ano po ba talaga ang trabaho ng isang pastor bilang isang shepherd ng isang ministeryo? At dito, meron pong binanggit sa John chapter 10. So, biblical basis po tayo at atin po itong babasahin sa John chapter 10. Kung mayroon po kayong Bible, inyo po tingnan. Verses 11 hanggang 16. Babasahin ko po. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa nang makitang dumarating ang asong gubat ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa.
Ako ang mabuting pastor. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ang pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ng aking tinig at magkakaroon ng isang tawan na may isang pastor. So, shepherding as spiritual stewardship. So, ang pagiging pastor ay meron po tayong tinatawag na pagbibigay ng panahon sa mga pinagkatiwala ng Diyos spiritually sa atin. So pag sinabi po nating shepherding, ito po yung magme-mentor ka, magpo-provide ka ng spiritual guidance sa kanila. Sabi diyan yung scriptural significance of shepherding ay nandun sa John chapter 10 verse 11 hanggang 16. So kapag sinabi po natin shepherding, tayo po ay meron tinatawag na leadership na kung saan po ay naglalarawan ng imahe ni Kristo para po i-guide yung mga tupa na tinawag ng ating Panginoon. Sila po yung ating paglilingkuran dito. Sila po yung ating tuturuan at yung ating rule ay merong kaakibat na responsibilities kagaya ng sinabi dun sa ating binasa kanina na ito po ay meron tinatawag na mabuting pastor na ibinibigay ang kanyang buhay po. So, ang shepherding na nais makita ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung nagpapaalaala na mahalaga na yung responsibilities ng isang pastor ay gampanan yung kanyang pagiging isang lingkod ng ating Panginoon. And next, sabi doon ay yung supreme example in Christ as the good shepherd. Siyempre, si Lord po ang ating example diyan pagdating po sa pagiging pastol. Po, siya po yung ating modelo. The model in the ministry as a pastor or shepherd is Jesus. Bakit kaya ang ating Panginoon ang ating modelo? Kasi siya po yung nag-iwan ng halimbawa nung siya po ay naririto pa sa lupa. Po, nagbigay siya ng halimbawa. Marami siyang halimbawa na ibinigay sa atin. Kaya nga napakaganda noong example na ginawa ni Lord nung siya po ay nagministeryo dito. Na nadoon talaga yung kanyang heart na maging mabuting pastor. At sa kapanahonan natin, ito yung kailangang makita ng Diyos sa atin, yung maging mabuti tayong shepherd sa mga tupa na pinagkatiwala ng ating Panginoon. Sa totoo lang po, maraming pastor o maraming dumaan na pastor doon sa tinatawag nating hindi naging mabuting tagapastor o tagapag-alaga. Siguro maraming mga kadakilanan, pero tayo ngayon na naririto ngayon, nag-aaral ng salita ng Diyos, po, ay ang ating adhikain ay lagi nating masundan yung ginawa ng ating Panginoon bilang isang mabuting tagapaglingkod. So ang ating example ay si Jesus. Siya yung ating modelo. The model in the ministry is Jesus Christ. Although na meron po tayong mga tinatawag na yung hinahangaan nating mga leader o example sa atin, no? Siguro yung iba sa atin, meron silang mga tatay sa pananampalataya na mga pastor na naging example sa kanila. Yan. Meron po ba kayong naalaala na naging mabuting example sa inyo, yung inyong tatay sa Panginoon o pastor na naging tatay mo at ikaw ngayon ay isang pastor na. So nag-iiwan siya ng example. Si Jesus,
ay ginawa niya bilang isang mabuting pastor, no? Sabi dito, stewarding souls through guidance, protection, and nurturing. So yan po yung shepherding. Tayo, yung magpo-protect, magse-save doon sa mga atake ng kaaway. Yung mga tupa na hinahawakan natin ay makaranas dapat ng guidance. Tayo yung gabay. Tayo yung nagpo-protect sa kanila. Tayo yung nagpapakain. At mahalaga na yung ating mga ginagalawan o saklaw na mga ministeryo sa simbahan ay nakikita po ito bilang isang pastor. Siguro naman hindi ligid po sa inyo. Nakikita nyo sa ating kapaligiran, no? Marami nyo yung simbahan. Kahit po ako nakakita ko personally na sa halip na maging protector, sa halip na maging tagapagbantay, ay sila pa yung nagkakaroon ng pagkakataon na pabayaan. Po. So, ang ibinigay ng Diyos sa atin ay mapangalagaan natin yung mga kaluluwa na yan. Dahil yan po ay pag-aari ng ating Panginoon. So, katiwala lamang po tayo. So, yun po yung ang pastor, the pastor as a shepherd. Okay? Magsabi naman po tayo ng amen, yung mga pastor na talagang shepherd. Comment lang po kayo dyan sa ating chat box. Mababasa po yan ni Doc Tibera. So yun po, napakahalaga yung ating rule, mga kapatid. May ibinigay ang Diyos sa atin na responsibilities. So mahalin natin yung ating mga tupa na inaakay patungo doon sa buhay na walang hanggan. Okay, next. Yan. Shepherding as sacrificial service. So, ang shepherding na sinasabi dito ng ating outline ay merong scriptural command. Ito po yung the shepherd laid down his life. Yan po sa ating binasa kanina. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen? Sino na po ang nakaranas na nagbigay ng sarili para sa iba? Gaya ni Kristo Jesus na nagbigay ng buhay at panahon sa kanyang mga anak. So, ibibigay mo talaga yung iyong panahon. Ito po kasi minsan, mga kapatid, no? Siguro, ewan ko kung naranasan din niyo po ito, yung bang alas 12 ng gabi, matutulog ka na, pero may tatawag pa sa iyong miyembro, sasabihin na, Pastor, pag-pray nyo kami, o Pastor, pwede po bang tulungan nyo kami, dadalhin po ang aking anak o aking asawa sa hospital, no? So, ang pastor ay nagbabantay, nag-iingat, nagbibigay ng kanyang panahon at buhay. Sabi doon sa John chapter 10, biblical aspect, no? Binibigay niya ang kanyang buhay. Kagaya po doon sa nagpapastol ng kanyang sa bukid ng mga itik, di ba? Talagang hindi siya nawawala doon sa pagtingin. Ganun lang yung kanyang pagbabantay. Dahil kapag may nawala doong isa o kapag may naligaw doong isa, accountable siya doon sa may-ari ng mga itik na yon. Maaring babayaran niya o maaring matanggal siya doon sa pag-aalaga. At kung ating iakatulad sa buhay natin ng mga pastor, pinagkatiwala ng Diyos sa atin yung mga kaluluwa na yan. Kaya sabi doon ay ibinibigay ng mabuting pastor ng kanyang buhay. So kung nakaranas na kayo nito sa buhay po ninyo, na mismong yung mga membro natin, lalapit sa atin, sasabihin minsan na wala ito, wala noon. Kaya na po sa ministry, kasama talaga ang bulsa. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Pwede po kayong magsalita sa mic kung naniniwala kayo.
kasama ang pulsa sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Amen Minsan po. di ba, huwag po kayo mahiya sa mugata kasi tayo po kailangan Amen po, Pastor. di ba, Pastor? Yung bang ibibili mo na ng iyong pagkain o ipapamasahin mo na, mamaya may lalapit sa iyo. Ito po nangyayari sa akin ngayon sa aming simbahan. Sasabihin nung siyang membro ko, Pastor, wala po akong pamasahe. Pastor, wala po kaming pambili ng bigas. Kaya, nakakatawa ng puso. Kaya ito po ay scriptural kuban sa atin. Iaalay talaga natin yung ating buhay sa ating mga pinaglilingkuran na mga anak ng Diyos. Amen? Kaya, yun po yung hindi ho basta ang pagiging shepherd o pastor. Kaya pag hindi ka talaga ready, baka umayaw. So, ito po yung paalaala, siguro yung mga centennial na, yung mga umuugat na yung kanilang, inuugatan na sa ministry, no, di ba? Ito, ramdam to, nagagawa talaga yan. Inuubo dito, yung ganon na nakaranas niya, yung mga centennial na pastor, no po? So, yan. Pangalawa, yung significant figures, no po? So, may mga example po dito pagdating po sa shepherding. At dito ay isa nga po itong si Jacob, si Moses, at saka po si Hari David. Yan. Pero ako po ay meron isang character dito na talagang nagustuhan ko. Lahat naman sila ay okay. Pero nag-rise up ito po si King David. Kasi si King David ay dedicated doon sa kanyang daily duties as pastor. Makilala man natin si David kung saan siya nagmula. Isang young boy, David the shepherd boy, was dedicated to his sheep and make sure na sabi doon ay walang mawawala sa kanyang mga inaalagaan tupa. Kaya si King David ay nandun yung dedikasyon niya, kaya nung siya ay tinawag ng Diyos sa pagiging king ng bayan na yon, ay dahil po nakita ni Lord o ng Diyos yung pagiging dedikasyon ni King David noong siya po ay nag-aalaga. Kumbaga, na-train na si Haring David kung paano niya isalba o iligtas yung kanyang mga pinapastorang mga tupa. Talagang kanyang ipinaglalaban. So, si King David po ay during these days, bilang isang shepherd na bata, naka-experience siya ng puso na kung saan ay ibigay talaga. At nung siya ay tinawag ng Diyos, ay ready siya na ibigay talaga ang kanyang sarili. So, David patiently wait to the Lord doon sa ibinigay ng Diyos na trabaho sa kanya. Hindi po siya nagmadali, kundi siya ay matyaga na naghintay doon sa timing ni Lord. Kaya pala pong pagpapastor ay meron tinatawag na waited patiently. Naalala ko yung sinabi ni Doc mga nakaraang mga pag-aaral natin, no, na kailangan kung gusto mo magpastor, magsabi ka sa iyong pastor na gusto mo rin magpastor. Kaya po may panahon talaga yung pagiging pastor. Hindi ito ura-urada na born again kayo, lipas ng mga 2 buwan, pastor ka agad, hindi. Di ba? Kailangan talaga na ikaw ay maihanda muna. Maihanda ka muna bago magpastor, dahil sa pagiging pastor po ay marami tayong kakaharapin na suliranin. Kaya si David ay naging qualified para maging hari dahil doon sa training ground ay nakakitaan siya na may puso siyang magtanggol sa kanyang mga tupa. Alala ko po nung ako ay nasa Nueva Vizcaya,
nung ako po ay nadistino diyan, talagang nagtanong ako sa sarili ko, talagang ilalagay dito sa Nueva Vizcaya yung mga Ilocano. Hindi naman ako marunong magsalita ng wika nila. Oh, ang hirap makipag-usap, lalo na po dun sa mga may edad na. Oh, kaya noong ako ay natuto, sabi ko, para yata ako napasaing ng hindi tahip. Alam niyo yun, yung term na gano'n, yung napasaing ng hindi tahip. Sabihin, hindi ready isaing, isa lang. Pero dahil talagang timing ang ginagawa ng Diyos sa atin, yun po, nabigyan niya tayo ng trabaho sa lugar na yon. So, ito po yung mga karakter na makapupulutan po natin ng aral sa buhay bilang isang pastor na nagbibigay talaga ng sacrificial service o paglilingkod, no? Next, sabi doon yung sacrifices in modern ministry. Yan, ito kayo yung time, yung energy mo, yung emotional investment mo, talagang ilalatag mo, ibibigay mo talaga sa pagiging isang shepherd, no? Andiyan yung panahon na ikaw ay maglalaan ng iyong lakas sa pagiging isang pastor. Amen? So, nakaranas na po ba kayo ng mga ganitong experience sa buhay na talagang i-lay down mo yung buhay mo? O, na kahit na pambili mo ng pabango, alala ko nung ako'y binata pa, bibili ko na ng pabango. Pag mayroong kapatiran na hihingi ng pamasahe, ay ibibigay pa. Po. Kaya ang buhay po ng pastor ay hindi ganun kadali, pero masaya. Amen. Masaya po ba na maging shepherd? Yan, mga pastor, masaya po ba? O hapis? Dusa? No? Pero ko, masaya. Yan. So ngayon po, the pastor as a shepherd, yung tinatawag na shepherding as strategic support. So kailangan, bilang ikaw yung lingkod ng Diyos na ginamit sa lugar na yon, sabi diyan ay schedule pastoral visit to the sick and suffering. Yan. Alam ko, ginagawa po natin to. Di po Doc De Vera? Nagagawa natin to. Pastor Amador. Yan. Si Pastor June. Yan. Di po ba nagagawa natin to? Yung pupunta ka doon sa iyong membro. Amen. At bibisitahin mo. Yan yung pastor. Amen Diba? po, amen. Hindi yung malalaman mo na Deadpool na. Diba? Hindi mo nalaman umuwi na pala kay Lord. Hinahanap ka pero hindi mo nakita. So, bibisitahin yung may mga karamdaman. Ang pagkakaano po dito ay yung dapat alam natin, we must know the condition of your flock. Alam natin dapat, kasama ako doon, hindi po, yan, lagi ko sinasabi sa sarili ko, kailangan alam natin ang kalagayan ng ating mga tupa. Meron kasing iba, hindi naman po lahat, pero may mga pastor talaga na para bang nakalimutan na yung membro, kinakamusta na lang pag linggo, pag nakita doon sa church. Pupunta doon sa simbahan, yung membro ay uugod-ugod, pagod na pagod, maraming sufferings. Kakamustahin, sasabihin, okay ka lang ba, Nay? Okay ka lang ba, Tay? Diba? Paano nga naging okay? Hindi na nga maganda yung kanyang nararamdaman. So, maglalaan tayo ng pagbisita. Amen po, mga pastor. Bisitahin natin. Pwede po, may tanong po ako, pwede po bang magbisita ng tanghali, yung oras ng pagkain? Pwede po kayo sumagot. Sino po ang pwede? Yan yung palagay. Kasi pinagsasabi, hindi daw bad daw yung ganong oras. Baka siguro napatapat lang talaga na nabisita ka nung ganong pananghalian, no? So sabi dito,
ay magbibigay, maglalaan po tayo ng panahon na ating aalamin kung kamusta na ba yung ating mga tupa. Sila po ba ay ayos pa? Sila po ba ay buhay pa? Sila po ba ay maraming sufferings? So, ang isang tunay na pastor, inilalapat niya yung kanyang sarili, itinuturing siyang laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo. Bakit? Kasi ang kaluluwa po ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Isang responsibility ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sunod, strengthening trust and relational pastoral care. So, kapag nakita natin to ay magbibigay tayo, magpo-provide po tayo ng isang sinasabi nating matibay na tiwala. Yung relasyon ng pastor at ng miyembro ay intact. Lalo na po kapag may problema ang miyembro, di ba? Minsan may nagsasabi sa atin ng mga problema na yung problemang tinatawag na mabigat. Yung mabigat na problema. Yung halimbawa maselan na problema. So, magpo-provide po tayo ng spiritual counseling and mentoring sa kanila. Kaya alam niyo po ako, nagpapasalamat ako kasi naka-attend ako ng yung biblical counseling. Kasi nung hindi pa ito masyadong naunawaan at narinig. Sa tagal ko sa ministry, doon ko nakita na hindi pala tayo nalang dakdak ng dakdak sa pagka-counsel. Kailangan pala pakinggan talaga natin sila. Hindi tayo yung magkukumand na ito ang gawin mo. Magbibigay lang pala talaga tayo ng ideas sa kanila. Kaya, thank you Pastor Job doon sa tinuro mo sa amin. No? So ito po ay maglalaan po tayo ng panahon na palakasin natin yung tiwala ng membro sa atin. Saang paraan? Halimbawa, nagtapat po ng medyo maselan na problema sa inyo. Dahil yung relationship po ng pastor at ng membro ay intact, maayos, magtitiwala siya. Hindi siya maiilang. So, yan po yung strategic support na ginagawa ng isang shepherd. Nagbibuild siya ng tiwala doon sa kanyang mga tupa. Nagtitiwala yung iyong mga tupa. May sinabi po doon sa 1 Peter chapter 5, verse 2 hanggang 4 po, na napakahalaga na yung tiwala ng miyembro sa pastor ay buong-buo. Hindi siya mag-aatubiling magsabi sa atin. Ibig sabihin, for example, nagtapat ng problema sa iyo, hindi mo siya ilalabas. Hindi mo siya ikukwento. Kagaya nung naalala ko doon sa ating meeting na sinabi na nagsabi ng problema, tapos sasabihin doon sa kapatiran, pag-pray natin si ganito, at may problema siya na ganito. So, kinakailangan pala na yung tiwala talaga ay maibigay natin sa kanila. Structuring care for both small and large congregation. So, ano po minsan, ito, sa akin pananaw, minsan mahirap din na minsan napakalaki ng kongregasyon. Kasi, kumbaga hindi mo talaga maiisa-isa. At kapag medyo sapat lang yung membro o bilang, doon mo sila na natatanong ng personal talaga, nakakausap ng personal. Kaya kapag mag-build tayo ng pangangalaga ay mahalaga na i-establish yung clear communication. Maganda nga po ngayon, meron ng social media, no? At doon nabibuild yung pag-aalaga sa kanila, di ba? Sa pamamagitan ng chatting or texting, yung pangangamusta sa kanila, yung consistent support, yung encouraging to participate in the church activities, at yung bigyan sila ng task. So napakahalaga po
ng shepherding as strategic support. Sabi po ng amen, yung tulog na. Bago pa. So, amen. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bibles